Mga kapatid, good morning po. Good morning po. Alam niyo yung kantang Ang Buhay ng Kristiyano ay Opo. masaya tunay. Ang bawat isa ay welcome po sa ating pananambahan ngayong umaga sa day by day sambahay sa tapon. Tayo kung natin tumayo at awitin natin yung Ang Buhay ng Kristiyano ay masaya tunay. Titignan ko ang mga mukha ninyo kung talagang nagagala kayo. Masaya. Amen. Paminahan tayo ng worship team. Masayang tunay ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Amen. Praise the Lord, no? Ang lahat ay masaya, lalo na sa panahon ng ating pananambahan. Ito ay nakikita ng Panginoon na ang laman ng ating puso ay kagalakan na tayo ay nagsasama-sama para sa isang pananambahan. Ngayong umaga, patuloy po tayo nakatayo at para sa ating scripture reading, buksan niyo po ang inyong mga Biblia kung meron po kayong dala sa unang Juan 4:4. Unang Juan 4:4, nasa inyong mga cellphone din yan. Unang Juan 4:4, ililat ang mata para makita. Unang Juan 4:4, ganito po ang sinasabi, mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. 5. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. 6. Ngunit tayo'y sa Diyos, ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Dalilang Diyos, aming Ama na nasa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na taglay namin sa umagang ito. Salamat din po, O Diyos, sa isang buong magdamag na iningatan mo kami sa aming pagtulog. Thank you, Lord Jesus, sa nagdaang linggo na patuloy mo kaming iniingatan, ginagabayan, Panginoon, at tinuturuan, at itinatama ang lahat ng aming mali. Sa umagang ito, dakilang Diyos, kami po ay sama-samang nananambahan, Panginoon, isang gathering, Panginoon, isang celebration ng pasasalamat dahil napakabuti mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, na kahit hindi kami kaibig-ibig, ay patuloy mo kaming iniibig, Panginoon. Thank you po, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, nawa ang aming mga tinig na maririnig mo sa pamamagitan ng awitin, sa pamamagitan ng iyong salita, nawa ay maging masamyong handog, Panginoon, sa iyong paanan. At sa umagang ito, dakilang Diyos, aking pong dinadalangin ang anak mo na itatayo sa aming harapan na magbibigay ng iyong salita, Panginoon, upang ang lahat na makarinig ay magkaroon ng blessing. O Diyos,
nawa ang kanyang buhay ay nakaayon sa iyong mga alituntunin, Panginoon. Linisin mo po ang kanyang labi, bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang praise and worship team. Salamat sa kanila na patuloy na nagkakaloob ng kanilang oras, Panginoon, upang sama-sama kami magpuri sa iyo sa pamamagitan ng mga awitin. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat pamilya sa day-by-day sambahay. Nawa, Panginoon, ang mga wala pa dito ay patuloy mo pong paalalahanan, Panginoon, na ang nakatakdang oras ng pananambahan ay 9:30, Panginoon. Lord, idako mo po sila dito, nawa ay kaulhawa nilang patuloy ang iyong mga salita na maririnig nila dito sa umagang ito. Lord, nawa ay maging kalugod-lugod ang lahat ng bahagi ng gawain ito at ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming inihahandog sa iyo sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
no? Patuloy po ang aming Ama na kami ay lumalapit sa inyo. Nais po namin ipo pa ang aming mga bibig na may pagpupuri. Pasasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Ikaw lamang po, Panginoon, ang totoo na bago kayo nagbibigay ng buhay sa amin. Wala po kami mga gawa kung kayo po at wala sa aming buhay sapagkat ikaw ang aming mangyayari. are forever in my life. Yes, Lord. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you.
Dakila po kayo, Panginoon. Mabuti po kayo. Kayo po ang makapangyarihan namin, Diyos. Maunawain, mapagmahal sa inyong mga anak. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagsalansan, Panginoon, kayo po ang nananalig, gumagawa, nagbibigay ng protection sa amin. Nais po namin ang Panginoon na lagi ay alay namin ang aming sarili sa inyo namin. Bigay mo namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Yung buhay kulang pa. Dahil sa inyo, ginawa ito sa Diyos ng Panginoon. Napakabuti po. I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I may give them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Doon po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na ginawa ninyo, ialay po ninyo ang buhay niyo para sa amin, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, kami ay naririto at nagbibigay po, Panginoon, ng buhay sa inyo. Dahil ikaw lamang po yung totoo, Diyos, ang kalaban-laban na tumutang ng aming buhay at ng aming pamumuhay. Yes, Lord, you over our lives. Ikaw po ang aming dakilang magkalikha. Yes, Lord, yes, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
inyong pag-ibig, mahayag ang inyong kabutihan, at nakilang lang sa inyong anak. Binibigay po namin ang oras na ito sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alam po ninyo, kahit na simpleng pag-awit, ay kung pwede po natin imparating sa Panginoon yung ating nakikita ng Panginoon yung ating kalalagayan, no? Nakikita ng Panginoon yung ating puso. Sabi nga po, ang ating buhay ay bukas na libro o hayagan na nakikita ng Panginoon yung ating binibigkas, no? Alam po ninyo, pag malayuan, yung bulaklak na to ay hindi mo sasabihin artificial. So meron akong ninong sa kasal, kasama din namin sa church. Alam po ninyo yung kalakasan niya ay nag-commit siya na every Sunday lalaki po ito ninong eh. So may edad na rin siya ngayon, parang 73. Nakita niyo sa birthday ni Nana. Kasama siya ni Pastor. Ma-appreciate mo yung Sunday sa harapan dahil nag-commit siya na bumibili siya ng bulaklak, fresh flower, kasi taga-Imus eh. Nagtsatsaga yun, pupunta sa Imus every Sunday. Yun yung kanyang commitment na nagbibigay ng bulaklak. So sabi niya, alam mo, natutuwa ko doon sa ina-arrange mong bulaklak pag Sunday. Nagtataka ako, saan mo binibili yung mga bulaklak? Yung gano'n. At saka yung tulip, ang mahal-mahal noon. Parang every Sunday, ibang kulay ng tulip yung ina-arrange mo. Sabi ko, actually no. Yung ina-arrange ko po, ano yun? Artificial. Sabi niya gano'n. Pagka napapagawin po kasi ako ng Divisoria, ay nilalaan ko yung 1,000 amount na para bumili ng iba-ibang bulaklak. Basta napunta kami ng mga anak ko, misis ko sa isang mall, at meron ako nakita na wala pa doon sa ginagamit kong arrangement. Bumibili ako. So, kasi masarap pong mag-alay ng isang maliit na bagay para sa Panginoon. Kahit ito po ay artificial lang. So, pero hindi ito kinakount ng Panginoon na artificial. Kasi ang tinitingnan ng Lord doon, yung motibo ng nagbibigay. Tapos may isa pa akong kaibigan, babae naman, taga-IBC, International Baptist Church sa Makati. So kasama ko siya kasi alam niyo mo, may grupo kami na pagala-gala, nag-ahente ng lupa, gano'n. O sabi niya, alam mo Pastor Jeff, inaabangan ko yung mo, alam mo ba na, totoo naman, nakikita ko po kasi, nakabangan ko yung bulaklak mo, na natutuwa talaga ako. Nagagawa mo ba yun? Tuwing linggo, nag-arrange ka ng bulaklak. So sabi ko, opo, sabi niya, alam mo, mamahal ng bulaklak na ginagamit mo, ha? Sabi niya, may budget ba ang church niya? Para dyan, sabi ko. Alam mo, Ate Miriam kasi person niya, Ate Miriam Cabajo, kung kilala niyo po si tenor na Loli Cabajo, yung ating tenor ng Philippines. Mrs. niya yun. So, naging ka-close ko. Kaibigan ko na siya ngayon. So, sabi niya, mamahal ang binibili mong bulaklak ha? Sabi ko, Ate Miriam, alam mo, yung bulaklak na ina-arrange ko every Sunday, yun po ay artificial. Sabi niya, hindi ko alam na artificial pa yung mo. Alam mo, nabibless ako doon. Kasi natutuwa ako na, ang tsaga-tsaga mo. Sabi niya, na talagang, sabi niya, bakit ka natututo mag-arrange? Sabi ko, dati po kasi akong bading. Joke lang. Actually kasi po, yung ninong ko na kinukwento ko sa inyo, yung ninong
Manny Del Rosario. Del Rosario po yun. Siya po ay aking naging boss sa pet shop. Sa kanya ako nagsimula na mag-start ng pet shop kasi kinuha niya ako. Alam po ninyo, yung taong yun, pag may mga seminar sa flower arrangement, ang mahal-mahal po ng seminar, gusto niya na. Babayaran ko yung babayaran ko yung seminar na yun. Nung panahon na yun, bata-bata pa ako, masyado pa akong guwapo noon. Ngayon, guwapo na lang ako alam po ninyo, ang binabayad niya, 3,500 sa seminar namin. Hindi ko alam, sabi niya, basta nakaano mo tayo, 3. Napakatyaga ako. Kahit saan sa Manila, meron kaming parang i-re-register niya ako, siya magbabayad. So ngayon, sabi ko, naisip ko siya, meron palang magagandang purpose sa mga ganong bagay. Imagine mo noon, anuhin ko ba to? Talagang actual po atin kami mga galing na florista, na mga galing na arranger, hindi po mga ordinary tao galing sa ibang bansa. Pagka nag-attend kami ng seminar, meron siya diyang may materials o yung actual na pag-arrange na papanoorin mo talaga at kailangan sulit mo kasi ang mahal-mahal ng bayan. So ngayon, sabi ko, napakabuti pala ng Panginoon talaga na mayroon mga bagay na hindi mo maunawaan kung bakit nangyayari ito. So now, andito na ako, sabi ko nga, nagamit ko po siya kasi pag merong, may wedding, dati, nag-arrange din ako. Sa patay, sa mga kamag-anak, nag-arrange din po ako. Pag November 1, pagka kaya ko, nag-arrange din ako ng bulaklak. So, napakaraming nagugulat nga yung mga kakilala ko. Pati ba naman niya pinapatulan mo? Alam po ninyo, meron lahat tayo, naniniwala ako, na may binigay sa atin ng Panginoon na talent o gift. Lahat tayo. Huwag niyong isipin sa sarili niyo na nasa loob lang kayo ng church para maging tagapakinig. Taga-palakpak, taga-buka ng bibig. Meron po kayong talent o may gift kayo mula sa Panginoon na pwede niyo gamitin. Okay. So, hindi pa ako nag-message na-appreciate ko po yung bulaklak kanina. Napakabuti. Okay, sige, huwag mo nilagay. So, sabi ko nga, napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi ko, iniisip ko yan, I offer my life sa Panginoon na ano ba nga talaga ang kahalagahan ng buhay ko sa paningin ng Panginoon? Gaano akong kahalaga? Gaano akong importante sa Panginoon? And then I say, I offer my life to you. Even my plans, di ba? Even, kahit anong kalalagayan. Napakasarap palang sabihin na, Panginoon, kahit na pakiramdam ko ay ako isang baling walang tao, isang binibigay ko pa rin ang buhay ko sa iyo. Mayroon palang halaga. Tayo po lahat tayo tumayo, and then buksan po natin ang ating mga Biblia. Lucas 15, 18 hanggang 20. Sabi po dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila. Tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, sa pagkakataong ito, nais po namin na hingin sa inyo na buksan po ninyo ang aming mga pandinig, ang aming isip, upang maunawaan namin lubos ang nais po ninyong ibigay sa amin o ituro, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming kaaway ay walang karapatan na kumilos sa pagkakataong ito. Ikaw ay hindi pwedeng manggulo sa aming kaisipan, sa aming puso, sapagkat itong oras na ito ay ganap na tunay na para sa aming Panginoong Hesus. Wala kang karapatan na guluhin ang oras na ito, sapagkat ito'y sa pangalan ni Hesus, nais namin sa
purihin, pakinggan sa anumang sasabihin. Panginoon, nawa ang aming maririnig ay maging hamon sa aming buhay. Ito po ay magagamit namin sa aming pamumuhay sa pang-araw-araw upang magkaroon ng katatagan ng inyong mga anak. Upang kami ay magpatuloy na maglingkod sa inyo. Anuman ang dumating sa aming buhay, kami ay hindi panghihinaan ng loob, bagkus magkakaroon kami ng kalakasan dahil sa inyo pong biyaya. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magpo. Ito pong Lucas 15, 11 to, alam ko sa mga mga dati ng matagal ng mananampalataya, ang Lucas 15:11, ito po ay isang kwento ng dalawang magkapatid at ang tatay. Ito po ay may titulong ang alibughang anak o ang the parable of the prodigal son. Meron po kasing isang pamilya, wala kasi hindi naman binanggit na na mayroong nanay. So ito po, ang tatay ay mayaman. So, talagang mayaman sila, talagang may mga alipin, talagang may mga manggagawa sa bukid o kung ano man ang kanilang kabuhayan, talagang itinuro sa Biblia, ikinuwento ng Panginoon, mismo ang Panginoon na nagkwento nito, the parable. Pag ang Panginoon po ang nagbigay ng parable, means, ito po ay hindi kathang isip. Ito po ay galing talaga sa kwento ng Panginoon. Ibig sabihin, totoo. Okay. Sabi po dito, merong tatay at dalawang anak na lalaki. Itong dalawang anak na lalaki na to, katuwang din naman ng kanilang magulang sa hanap buhay. O sige, pagpalagay natin sa bukid na lang, doon na lang tayo magano. So, may dumating yung time na yung isang anak ay nagsabi na sa magulang niya na, Ama, kunin ko na yung yung aking mga mamanahin. Di ba? Sa panahon ngayon, pag gano'n ang ginawa mo sa magulang mo, buhay pa yung magulang mo, at sasabihin mo, Pastor, si Pastor, siyempre, ang anak niya, Pa, kukunin ko na yung mamanahin ko sa'yo. Kukunin ko na, sabi ng pastor, sige, kunin mo yung sapatos ko dyan, yung pantalon ko, yung polo ko, kunin mo na lahat. Sige, kukunin yan. Kasi kung yun ang yaman di ba, pero sabi ni pastor, wag mo bubuksan yung bolt. Hindi po pwede, akin yan. Ang dami naman yung bolt. So, ang nangyari, ang ginawa ng magulang, ibinigay lahat yung mamanahin, pinagtina. So, ngayon, nung nakuha ng anak yung kanyang mamanahin, ang sabi diyan po sa kwento diyan ay nagpakasarap-sarap na sa buhay. Talagang talagang buhay buhay mayaman. Okay salamat. Thank you. So, kasi pag binasa ko ang haba, kaya sabi ko i-narrate ko na lang. So, lumakad na yung anak, dala-dala si Yaman, nagpunta siguro, nagpunta ng Makati, nagpunta ng Pampanga, nagpunta ng Palawan, kumuha ng babae, talagang nagsugal, talagang in-enjoy niya yung lahat ng buhay niya. Ang problema, dumating yung panahon ng tagutom. Doon sa panahon na yon, nawaldas na yung pera niya, ninakaw, siguro kabi-kabila chicks niya, pagka may kasama chicks, nagsusugal pa. Talagang in-enjoy niya yung buhay niya. Dumating yung tagutom, wala na siyang pera. Wala na talaga. So, ano nangyari sa kanya? Namasukan siya. Okay, alam niyo ang pinasukan niya? Pag-aalaga ng baboy. So, nung nag-alaga ng baboy, pamin doon, tagutom. Dumating yung panahon na talagang walang makain. So, dumating yung pagkakataon, ano nangyari sa kanya? Pati yung pagkain ng baboy, kinain niya. So, kinain. Kasi wala talaga Hirap na hirap siya. So, pero doon sa verse 18 hanggang 21, meron siyang naisip, pumasok yung sa mind niya, na sabi niya, nagpapakahirap ako dito, kumakain ako ng pagkain ng hayop, sobra yung hirap niya, halos talagang Samantalang, sabi naalala niya, samantalang yung mga alipin ng aking magulang, hindi nakakaranas ng ganito na kumain ng pagkain ng hayop. So, anong sabi niya? Pupunta ako sa aking tatay at babalik ako. At sabi nga yan,
Kumbaga, scripted na yung kanyang sasabihin sa magulang niya. Ama, narito ako, nagkasala ako sa iyo. Ituring mo na lang akong bilang isang alila o alipin. No, huwag mo na akong ituring anak. So, pero ano ginawa ng kanyang tatay? Malayo pa lang, di ba siya? Malayo pa lang. Ano na, ganun talaga mga magulang. Ano? Kahit nakatalikod yan. Pag anak mo yan, kilala mo anak mo yan. So, ano ginawa ng tatay? Hindi binibilisan ko po yung kwento ha. Sinalubong niya yung anak niya, and then parang tuwa-tuwa talaga, di ba? Tinawag ang mga alipin, bihisan nyo, suotan nyo ng singsing kasi talagang mayaman. Magpatay kayo ng mga pinatabang baboy. Ayan, salamat, nasusundan ako. Magpatabang mga, basta mga patawaing hayop, magkatay tayo, magpipesta tayo dahil ang aking anak ay muling bumalik na buhay. No? So, ano nangyari doon? Nagulat ito na yung kanyang kuya na pauwi. Sabi niya, ano nangyayari? Nasa lumo niya yung isang alipin. Ano nangyayari sa atin at parang may kaguluhan? Sabi ng isang katulong, andyan po yung kapatid ninyo. Bumalik at siya po ay binihisan ng inyong magulang. Talagang ikinuwento. So ano naramdaman ng kapatid? Kasi isang kapatid masyadong masipag. Na parang nagtampo, nagalit siya. So samantalang ako, kahit kailan na hindi ako pinagkatay ng isang maliit na kambing o maliit na hayop upang kami ng mga kaibigan ko ay magsaya minsan. No? Upang makaranas siya ng kasiglahan. Pero sabi niya, pero hindi ko man nga naranasan yun. So sa kwento pong ito ay hindi po natin pag-uusapan yung yaman. Hindi po natin pag-uusapan yung na-enjoy ng anak, no? Ang idinala ko siya sa mensahe na sabi ko, ano ba itong tinuturo ng Panginoon doon sa kwento na yun? So, parang minsan, ito yung mga narinig ko na life is unfair, no? Imagine mo, nagpakasaya yung isang anak, tapos yung isang kapatid, walang isinubsob yung buhay, panahon sa pagtulong sa magulang. So sabi ko, ang nakita ko dito, alam po ninyo, picturein ninyo, kaano kabuti ang kanyang tatay. Imagine ninyo, ano? Kasi sa panahon natin ngayon, o halimbawa, sino ba ang sobrang yaman dito maliban kay pastor? Diba? Iniisip ko diba? Okay. Bukod kay pastor at kay... Sige. Bukod kay pastor na sobrang yaman, ako na sobrang yaman. Okay. So, di ba? Pag pastor, di ba, pagka gano'n ang ginawa ng anak mo, kinukuha Ano gagawin mo? Magkaano ka? Tatanggi ka. Wala ka pa sa buhay pa ako Kinukuha mo na iyahan mo. Alam po ninyo, napakabuti ng ama niya. Walang sinabi binanggit sa Biblia na kahit kailanman ay tumanggi ang kanyang ama na ibigay yung yaman. Talagang gaano ka, sabi ko, kabait ang tatay nito. And then, pagkatapos, no, ang dami meron akong nakitang live dito, kwento, na ang daming dala ng anak, kayamanan. Kasi nung araw, alam po ninyo, ang pilak, ang pera ay pilak at mga ginto. Talagang wala namang ngayon na, na mga barya na parang lang. Alam po ninyo, ito pa sa singit ko lang. Pag naglalakad ako, lagi ako nakatungo, lalo na po sa Kartima, sabi ko, bakit nga ganun ngayon ang tao? Alam po ninyo, ang dami mo po kayo, subukan nyo pumunta sa isang lugar at itungo nyo yung ulo ninyo, uuwi kayo kahit na 10 man lang o 5, makakapulot kayo. Ako, ganun ginagawa ko na isang araw. Pag tinignan mo yung bag ko, alam mo yung bag. Kasi sinestress ng asawa ko yung bag ko, pag-uwi ko. Kasi wala na yung mga coins, wala na yung mga pinupulot ko. So, ibig sabihin lang po, commercial. Walang ganong pera. Nung araw, napakahalaga ng ng coins. So, sabi ko nga, gaano kabuti ang tatay nito na bumalik yung anak, nilustay yung yaman. Babalik ka, tapos sasabihin mo na, kukunin mo yung yaman mo.
alam po ninyo, ang prodigal son, ang kabila po nito, pag pinag-aaralan ninyo, inihalang tulad sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Amen po ba? Wala pong ibang, wala po kayong ibang makikita dito. Sino ang may gantong love? Sino ang may gantong love? Imagine niyo, dito lang po ako nag-focus sa 3 verse na to, na sabi, babalik ako sa Kanya, sasabihin ko, Ama, nagkasala ako. Tapos sabi niya na, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. So sabi po diyan, sa 20, tumindig siya at sumarong sa kanyang ama. Hindi na siya nagdalawang isip. Ito po, naiiyak ako. Kasi simpleng verses to, pinag. Sabi ko, itong habang nagkakaedad ako, I appreciate the love belong to Jesus. Hindi po ako exempted sa mga problema, ha? Meron din, katulad mo ate, may pinagdadaanan din ako. Pero I'm more and more appreciate the love with Jesus. At sabi ko, Lord, ako pala akala ko tagal ko ng Kristiyano, akala ko ay namumuhay ako ng, pag sinala mo, magkaiba naman ako sa kapitbahay ko eh. Malayo yung buhay ko sa kapitbahay ko. Kasi hindi naman ako ganito. Pero nakita ko po yung sarili ko ngayon. I give the message for being, ito po ay testimony ko sa inyo. So sabi ko dito, Panginoon, napakabait pala ninyo talaga. Dito sa alibughang anak ng prodigal son. Doon sa verse 18 po. Ano man ang kalalagayan natin ngayon, mahina man tayo, malakas man tayo, o pakiramdam natin, okay tayo. Meron pa rin pala talagang mga pagkukulang tayo kung isa-search natin sa Panginoon. Akala natin, perfect na yung, o sapat na yung naandito ka pag Sunday, bubunot ka sa bulsa mo, nag-offering ka, akala mo, paglabas mo, okay ka na, kasi nagampanan mo na yung tungkulin mo sa Panginoon. So, hindi pala. So, pero, na-appreciate ko ang talinghagang ito. Ito yung nais ng Panginoon lagi natin gawin para tayo magpatuloy ng matatag sa buhay Kristiyano. Hindi natin, alam po ninyo, yung alimughang anak, ilagay po ninyo sa inyong buhay. Isipin nyo na ikaw to. Ikaw yung anak na kumukuha ng yaman. So although hindi naman totoo na ganito yung ginawa natin. Parang nandun na tayo, bilong na tayo sa loob ng pamilya ng Diyos. Meron pa rin tayong mga circumstances, may pagkukulang pa rin tayo. Pero ang nais ng Panginoon na magpatuloy tayo, sabi nga ng Lord, lagi talagang welcome. So dito po nakita ko yung paano kaya tinanggap ng ama yung anak? Hindi naman kasi ang pinakita lang dito, nag-celebrate, no? Paano tinanggap ng tatay yung ganitong klaseng anak? Alam po ninyo, ang nakita ko dito, yung repentance ng anak. Yung pagsisisi. Alam po ninyo pala, ang Lord pala, mag-repent lang tayo, magsisi tayo sa harapan ng Panginoon. Walang pagdadalawang isip o pag-aatubili ang Panginoon, natatanggapin niya tayo. Diba? Napakasarap. So, meron pala tayong Diyos na ganito na bukas. Ang isip, ang puso, lagi nakahanda na tumanggap sa kanyang anak. Doon po sa Lucas 18:13, pwede nyo nang hindi, lalabas pa, 18:13. Lucas 18:13. May dalawang tao dito eh. Ito po yung tinawag na the tax collector. Ayan. 18:13. Lucas 18:13.
Tingnan natin. Okay. May dalawang tao dito na nasa loob ng templo o church. So, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo. Hindi man lang makatingin sa langit. Sabi po dyan. Dinadagokan niya yung puso niya, yung dibdib niya. At sinabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. So, ito yung ginawa ng anak, no, na talagang nag-repent siya. No? Hiningi niya yung pagsisisi sa kanyang ama. So, sabi ko, Lord, paano kami magpapatuloy na inyong mga anak na maging matatag sa mga dinaranas namin, sa mga trials sa buhay namin? Alam po ninyo, habang dumadami yung kaibigan ko na sa labas, kasi talagang ang goal ko kasi ngayon, madagdagan yung mga kaibigan ko. So alam po ninyo, meron akong isang group, nilagay namin sa chat group namin, Realty Group. Puro mga Kristiyano po ito. Pag meron po kayong hinahanap na lupa, lapit po kayo sa akin. Alam po ninyo, mga Kristiyano to ha, matatatak na matitibay na Kristiyano. Habang nagkukwentuhan kami, alam niyo, nagkukonek-connect yung aming buhay. Hindi pala talaga tayo yun ang katotohanan. Hindi pala tayo exempted sa mga trials. Alam niyo, ang bibigat ng mga problema na dinadanas nila. Kaya nga pagka nag-uusap kami sa chat group namin, magpapalakasan tayo kasi meron dumadanas ng depression, discouragement. Sabi, yung isang aming ate, depression, huwag niyong tanggapin yan dahil iyan ay isang kahihiyan sa paningin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit nakakahihiyan daw sa paningin ng Panginoon? Kasi daw, ang Kristiyano pala dapat ay hindi dumadanas ng depression. Ano ba yung meaning ng depression? Nade-depress ka, na panghihinaan ka ng loob, talagang nilulubog ka. Alam kung bakit? Walang Kristiyano na dapat nagsasalita na nade-depress ka. Pero totoo, na meron dumadanas. Ako dumadaan din ako dyan eh. Bakit ko hindi nyo dapat sabihin na nade-depress kayo? Kasi parang mong sinasabi na wala kang Diyos. Parang sinasabi mo na hindi ka anak ng Diyos. Kasi nade-depress ka, lapit sa Panginoon. Lapit. Kaya ito yung warning, no, church, mga kapatid, mga kabataan, maging matatag tayo. No? Talagang hindi tayo exempted. Pero ang nais lang ng Panginoon, lagi tayong lumalapit sa Kanya na may pagpapakumbaba upang kumilos ang Diyos sa atin. Maraming pamamaraan ang Diyos upang tayo ay abutin at patatagin. Alam niyo kung bakit ko sineshare ko? Kasi bilang leader ng church o pastor ng church, kami dalawa ni pastor, alam po ninyo, nananalangin kami na every Sunday magkita tayo, mag-fellowship tayo, palakasin kayo ng Panginoon. Pag nawawala kayo, alam po ninyo, hindi namin kayo nakikita. Ito po ay kalungkutan sa aming puso. Kalungkutan sa aming puso. Bakit kami nalulungkot? Dahil hindi kayo makapag-operate? No. Nalulungkot kami dahil gusto namin makita kayo na sabay-sabay tayong nagpupuri sa Panginoon. Yeah. Ito po yung realidad ng isang leader ng church. Okay. So sabi nga dito, pag nawala kayo, nalulungkot kami kasi hindi namin alam kung may pinagdadaanan din kayo. Hindi naman namin kayo pwedeng makita lagi bawat oras. So, nalulungkot din kami. Pero sabi, kapatid, kung meron tayong pinagdadaanan o tayo ay nanghihina, ang nais lamang ng Panginoon yung pagpapakumbaba. Sabi po dito, repent. So, katulad nung dalawa po yan, tax collector. Pero hindi ko na siya binasa yung isa na mayaman na habang nananalangin, hindi ako katulad ng taong ito na talagang kinukutsa niya yung tao sa mind niya. Pero itong tax collector, alam niyo, bakit kaya malimit ginagamit ng Lord ng tax collector? No?
Marami siyang example ng tax collector. Si maliit na ano, di ba? Nasa maki sa puno, isang tax collector pero nakaligtas sa nakakilala sa Panginoon. So, siguro sabi ko, siguro talagang antes pa ang tax collector ano? Ano ba ang tax collector ngayon? Ano na tawag natin? BIR officer. Ang BIR officer. Mayayaman yan. Bibihira ang mga nasa BIR na chief na may hirap. Chief sila pero hindi sila chief inward na ano, pero mayayaman sila. So sabi ko nga dito, yung tax collector, nung nananalangin siya, andun yung humbleness niya. Tumatawag humingi siya ng tawad. So, ito yung ginamit na pamamaraan ng anak, kaya siya ay tinanggap ng kanyang ama. Kahit siya ay nagkasala, talagang inamin niya. And then sabi mo dito sa isa pang verse, yung 19, sabi po, ang nakita ko dyan, paglapit niya sa ama niya, ando na yung confession, yung pagsisisi, nakakaaminin mo. Sinasabi ko to upang tayo ay magpatuloy na maging matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. Lucas 5:8. Meron kaya? Ito po yung time na tumatawag ang Panginoon ng mga alagay. So ngayon, nais ng Panginoon na dito siya nagsimula sa kaya tayo tinawag po tayong mga mamamalakaya ng tao o the fishers of man. Tayo po ay tinawag na mangingisda. So tayo ay ito yung ating trademark. Ang Kristiyano ay fishers of men. So, ibig sabihin, tayo ay mga mamumuli ng kaluluwa. Ginamit tayo ng Panginoon. Ito yung niya, dito siya nagsimula, sa dagat. Yung senaryo po nito ay hirap na yung mga mangingisda. Kahit saan sila pumunta sa kabila, pumunta sa harapan. Wala silang mahuling isda. So ngayon, yung time na yon, ginamit ng Panginoon yung pagkakataon na yon na sabi nga ay ano tawag dito? Ihulog ninyo yung lambat niyo dito. Sabi, Panginoon, ano na po kami dyan? Galing na kami kasi alam po ninyo mga mangingisda. Pag dinabi mo sa dagat, expert yan. O, alam niya yung galaw ng tubig, alam niya yung ihip ng hangin, alam niya yung temperature ng water kung mayroong isda, alam niya yung pag low tide may isda ba o pag high tide may isda. Ito yung kanilang forte. So, kaya nung sabi ng Panginoon na, ihulog niyo yung ilamban nyo dito at para kayo ay makapanghuli, sabi nga nila. Hindi naman Panginoon, galing na kami dyan. Nakapanghuli na kami dyan. Wala talaga kami manghuli. So ito yung, sabi niya, Panginoon, patawarin mo po ako kasi nakita yung walang pananampalataya. So, pero nung inulog, sabi diyan, kung babasahin niyo po yung 1 John 1:9 at saka yung Lucas 5:8, halos mapunit yung kanilang lambat sa dami ng hinuling isda. So sabi, nagulat sila. So pero nung time na yun, humingi sila ng tawad sa Panginoon na yung kanilang yung pananampalataya na wala. So pero ito po ang nais ng Panginoon, no? Sabi diyan sa John 1, 1 John 1:9, no? Sabi po, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawad tayo sa ating mga kasalanan. And then sabi dito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. So ito po yung ginamit ng anak para to magkaroon ng kapatawaran sa paglapit niya sa Ama. So una po yung repent, yung pagsisisi, and then yung pangalawa yung confessions of sin, and then bibilisan ko po para hindi kayo masyadong mainip. Meron pang isa ako nakita dyan, doon sa verses na binabasa natin sa 19. Sabi po, hindi na po karapat-dapat, no?
Ano yung, nung pagbanggit niya na hindi na po ako karapat-dapat, ano yung nakita niyo dito? Bakit siya tinanggap ng Ama? May repentance, confession of sin. Yung pangalawa, humility. Di ba? Magpapakumbaba. Talagang sinabi niya, Ama, hindi na po ako karapat-dapat tanggapin bilang anak. So sabi po dito, ang ginamit din po dito ay, ang ginamit po din dito yung yung Luke 18 and 13. Luke 18:13 na tax collector. So andoon yung pagpapakumbaba. Binibilisan ko po, gusto ko lang makita ninyo na bakit tinanggap ng Ama yung anak. Na kung anak mo to, pastor, kinuha lahat ng yaman mo, no, tapos babalik sa iyo, no, tapos may daladalang 4 na anak. Iba-iba ang nanay, no? Tapos walang pampakain, panggatas. Tapos may dalawang nanay, 6, no? So, baka ano mo na to, baka mamuhay ka ng sarili. Ginawa mo yan, eh. So, pero dito, ang ginamit ng anak, repentance, confession of sin, humility. Yung pagbaba. So, pagtabihin natin to, ha? Ang tatay ay napakabuting ama. Meron siyang heart na magpatawad. So, eto tayo yung naandun sa anak. No? And then, sabi po dyan, 1 Peter 2:25, sabi po, sapagkat nagkakawatak-watak kayo, gaya ng tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at ng tagapangalaga na inyong kaluluwa. Okay. Last po, pagkasama-samahin ko na po, returning to God. So, bumalik yung anak, di ba? Bumalik yung anak. Nag-return siya sa tatay niya with humbleness, yung humility niya. Inamin niya lahat ng ginawa niya pagkakasala. Pero mas palad ang ama na tinanggap yung kanyang anak. So, eto na tayo ngayon. Paano tayo? Kung tayo ay hindi gagamit ng 4 na bagay na ginamit ng anak para tumanggap sa bumalik sa kanyang ama. So, pwedeng hindi tayo tanggapin ng Panginoon. Pero alam po ninyo, sabi nga, itong The Prodigal Son, sabi ko, parang common naman na ito eh. Lagi ng mga example to. Sa Lucas po, marami mga parable, Jesus, nababasa po dito. Mga kapatid, dito na ako pupunta ngayon. Yung 4 na yun, lagi natin gamitin. Sabi nga, para magkaroon tayo ng tagumpay. May karamdaman ka, meron kang kahinaan, babalik-balik yung kahinaan mo, maraming gumugulo sa buhay natin. Kailangan sa araw-araw, di ba, no? Hindi talaga tayo, exempted talaga like yung sinasabi. Hindi talaga. Ito yung tinatawag ni Pastor Ed Lapis. Hindi tayo safe hindi tayo exempted sa natural law. Pakinggan po ninyo yan si Pastor Ed Lapis, yung natural law. Hindi tayo exempted sa sakit, hindi tayo exempted sa problema, mga struggle. Hindi talaga. Lagi po yan nasa buhay natin. Meron nga kami kausap, kaya ang yaman-yaman. Pagka narinig mo yung bagay na buhay niya, napaka-worse. Pero sasabihin mo, sige, akin na lang lahat yung problema mo, basta bilyonaryo ako. Hindi pala. So sabi ko nga, iba-iba tayo ng kalalagayan. Kasi pag nagkukwentuhan kami, simple lang naman ang problema ko. So, ang problema ko, grabe. Ito yung lagi kong sinasabi. Iba-iba tayo ng problema, iba-iba tayo ng kalalagayan. Sa iyo, yung problema mo, mabigat, sa akin, magaan yun. So, sabi ko nga, bakit pa ako dumadaan sa mga ganitong trials? So, nakikita ko na lagi niya palang sa kabila ko nun, matatag pa rin tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Nandito pa rin tayo. Salamat, Panginoon. Alam po ninyo, kagabi, meron kami dinalaw na kakuya namin sa Igil. Bigla kami napapunta ng napapunta kami ng Bulacan.
ang 7 o'clock ng gabi, takbo kami sa sana. Nagkaroon siya ng car accident. Nakatulog, bata pa siya, mahigit 30 years old. Talaga nag-ano yung kanyang sasakyan. Yung kanyang kamay na wala. So sabi niya, tuwa naman ako sa kanya kasi sabi niya, yeah, this is the wake-up call to me, sabi niya. Na parang may tinasabi na hindi niya tinanggap na masakit. Kasi ang liliit pa ng anak niya. Tayo po, wala doon sa kalalagayan na gano'n. Ibig sabihin, tayo po ay mapalad. Wala tayo sa kalalagayan na, although meron tayong ibang kalalagayan. The prodigal son, tayo yon, mga anak na nagkakasala, nakakalimos sa Panginoon. Minsan, sa dami ng mga alalahanin natin, minsan nalilimutan na natin ang Panginoon. Minsan, talagang yung ating spirit, down. Pero sabi nga dito, nakita ko ito na andito lang naman pala ang Panginoon talaga. Hindi wala. Andyan lang siya, kasama natin siya. Ibig sabihin, kung ano palang kalalagayan natin, pwede bumalik agad. Yung repentance natin, confession, and then humility, and then returning lagi. Sabi nga, returning lagi, balik lagi. Pag nangihina tayo, balik lagi sa Panginoon. Merong pagsubok sa buhay natin, balik lagi. Nadapa ka, balik ulit. Sumubasog ka na, balik ulit. No? Sprain na yung paa mo dahil sa kasalanan, balik ulit. So, hindi pala nagsasawa ang Panginoon na tumingin sa atin na alalayan tayo. Walang question. Kasi ganito ka eh. Kasi ganun ka. Sinasabi ko na sa iyo eh. Kaya nga nung nakausap ko si Pastor Charles, alam mo, may mga problema tayo na ingatan ninyo, ha? Huwag nyo ikukwento sa ibang tao. Okay. Kung alam nyo, lagi ko sinasabi ito, di ba? No? Huwag nyo ikukwento sa ibang tao kung alam nyo hindi siya makakatulong sa inyo. Kasi ano, nangyayari sa inyo? Questionin lang kayo. Bakit mo ginawa yan? Ano nangyayari? Tapos at the end, wala lang. Walang may tulong, di ba? Much better na maging quiet ka and then returning to God. Sa mga kapatid, pag kayo ay may mga problema, huwag kayong mawawala pang Sunday. Ibulong natin sa Panginoon, returning to God. Balik, dito ako. Nangihina na ako. Gusto kong maging matatao. Gusto kong maglingkod sa iyo. Pero pinanghihinaan ka dahil sa problema. Ginagamit kasi ng kaawayan para lalo tayo manghina, para lalo tayo hindi magpatuloy. Huwag niyong isipin na nandito kami dahil kami ay perfect. Huwag niyong isipin na nandito kami na dahil wala kami pinagdadaan ng mga problema. Sino ang dakila? Sino ang tunay na baliw? Sino ang mapalad? Siya ang tunay na baliw. Ibig sabihin, pag wala kang problema, wala ka sa katinuan. Kanta yun, di ba? So, ibig sabihin, nandito kami, hindi kami perfecto. So, andito kami para sa inyo. Magpapalakasan tayo. Magpapalakasan tayo sa isa't isa. Kailangan magkakakonekta tayong mga anak ng Diyos. Okay. Huwag kayong huwag niyong isipin, basta ako, dito na lang ako. Ayoko nang sumama sa ibang tao. Ayoko nang sa mga kapatiran, wala naman sila nagagawa sa akin. Pero alam po ninyo, katulad ng sinasabi namin na katulad ng uling na nagbabaga, kapag kayo ay inalis sa nagbabagang grupo, anong mangyayari sa inyo? Kayo ay baga na mamamatay ang init, mawawala. Pero kung magkakasama tayo, lalo tayong magniningas. Mainit, maalam. Diba? Makakaluto tayo ng barbecue. Diba? Pero pag nag-iisa kayo, hindi kayo makakaluto kahit kaprasong dilis. Mamamatay kayo. In spiritual, malalamig kayo. So sabi nga dito, the prodigal son ay ako yun. Ako yung prodigal son. Subalit, magpapakatatag ako dahil sa biyaya at habag ng Diyos. I always
put in my mind and my heart, I always returning to God. Wala na kayo ibang formula na gagawin. Panginoon, na-experience niya yan, nag-drive kayo, naglalakad kayo, nagluluto kayo, naglalaba kayo, nagwawalis kayo, naglilinis kayo ng bahay. Di ba? Pwede tayo mag-pray, di ba? Pwede yan. Napaka-kapangyarihan na panalangin. Habang nanalangin tayo, sabi, di ba? Nagre-regot doon. Ang kaaway, galit na galit. Kasi, napaka-power ng connection sa Lord, sa prayer. Mahina tayo. Mahina tayo. Lugmok na lugmok tayo. Ako iniisip ko, andyan ang Panginoon, bahala siya sa akin. Bahala ka na kung anong gusto mo gawin sa buhay. Kailangan, huwag tayong lumapit sa Panginoon pag naandito na tayo sa mga ganitong posisyon. Naandito na tayo sa ganitong sitwasyon. Diba? Kakwentuhan namin isang milyonaryo na sabi nga, kami hindi na nga kami makahalakhak ng totoo. Di ba? Minsan experience nyo talagang halakhak na parang kita na yung mo, yung ngala-ngala mo. Di ba? Hindi mo na inisip yung itsura mo, yung kung habang umakalakta ka, o baka bumitaw pa yung postiso mo sa di ba? Paghalakhak mo. Sila hindi nila nagagawa. Di ba? Sila nga, kahit minsan daw, ang daming pagkain sa harapan. Parang nabusog lang. Pero yung linamnam ng pagkain, tayo nga, di ba? Kain lang tayo ng tanong na may bagoong eh. Pag tumigal ka, di ba? Talagang feel na feel mo, di ba? Pero sabi na sila, hindi. Parang hindi na nila na-appreciate. Akala mo, milyonaryo, walang problema. Kasi tayo, sabi nga dito, iniisip kasi natin lagi, ang pera ang solusyon sa problema natin. Alam niyo kung bakit pera? Power kasi. Gusto mo, pag marami kang pera, kaya mong gawin sa lahat ng nasa isip mo. Mabibili mo na lahat ng direksyon sa buhay, may correct mo. Di ba lang? So, bakit kaya ganun? Ako po, gusto ko yumaman. Totoo. Gusto ko yumaman. Hindi po ordinaryong yaman. Gusto ko yumaman. Ewan ko kayo kung ayaw niyo yumaman. Gusto, di ba? Sarap yumaman. Masarap yumaman talaga, totoo. Alam niyo kung bakit? Unang-una, hindi yung problema mo solusyon. Ako gusto ko yumaman dahil naranasan ko na yung mga hirap eh. Gusto mo tumulong, hindi ka makatulong. Di ba? Tumulong, hindi ka makatulong. Nare-reject mo yung tao, napapahindihan mo kasi talagang hindi mo kaya. Oo. So kaya ako gusto ko yumaman. Hindi po masamang yumaman. Hangarin po ninyong mga kapatid na yumaman kayo. At hingin nyo sa Panginoon yung direksyon sa buhay ninyo na gamitin kayo. Kasi tayo, asin, ilaw, di ba? Paano tayo magniningning kung wala tayong pera? Di ba? So, paano tayo magiging maalat sa paligid natin kung wala tayong pera? Meron pa rin mga totoo naman yun. Merong prayer, merong good works, pagtulong. Kaya huwag niyong isipin masama na maghangad ng yaman. Huwag lang ninyong gagawing Diyos ang kayamanan. Di ba? Sabi dito, money is the root of evil. Yung money, sinabing root. Yun. Pagka ikaw ay nagpag-alipin sa pera, yun na yun, di ba? Masama. Pero yung pera, hindi yan masama. Hindi yan kahit ano gawin mo sa pera, sunodin mo yan, lamutakin mo yan, punitin mo yan, walang magagawang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pera, nasa humahawak. Nasa humahawak. Pag ginus mo na yung pera mo, yun na yun. The root of evil. Pero kung ang pera mo, nagamit mo sa magandang paraan, pagtulong,
Di ba? Masarap. So mga kapatid, kaya ko to i-share sa inyo. Meron kasi talaga mga pagkakataon na hindi tayo perfecto. Maraming pagkakataon. Hindi nga, sa mga lalaki, kung nakakita kayo ng chicks, ako na-appreciate ko. Kaya minsan kasama ko ng asawa ko, sexy naman ng babae. Ang puti naman ng babae na yun. Diba? Minsan sa mind, nagkakaroon ng pagkakasala. Sa mata, sa pananalita, sa galaw. Sino dito hindi nagkasala ng 30 minutes? Pakitaas nga yung kamay. 30 minutes lang ha? O sige, 20 minutes. Pagpasok niyo dito sa loob ng church, nagkasala ba kayo? Sino hindi? Pakitaas nga kamay niyo. Ako, pagtungtong ko rito, nagkasala na agad ako eh. Alam niyo kung bakit? Yung mga taong to parang hindi nakikinig sa akin eh. Yeah. Totoo yung realidad ng buhay yan. Driver, kuya, hindi ka ba nagkasala? Habang nagdadrive ka sa loob ng sasakyan, kasala ka. Nakakainis tong driver na to. Di ba? Nandyan tayo sa sitwasyon na yan. Pare-parehas tayo. Subalit, ang Diyos ay nakahanda na magpatawad. So, turning to God, and the Lord give His strength. Yan. Pupunta ako sa church, Panginoon, hinang-hina ako. Gusto ko pa rin maging pagpapala sa mga kapatid ko. Diba? Daluyan ang pagpapala. Panginoon, alam mo po na I pretend this smiling face. Diba? I pretend na ako ay malakas. Pero gusto kong gawin ito dahil gusto kong maglingkod sa inyo. Alam po ninyo, yung ginagawa natin, isang way ng paglilingkod sa Panginoon. Yung pagkanta, pagpalakpa, pagngiti. Pasok po kayo dito sa loob ng church. Kung kayo man maraming dinadala, sikapin nyo ngumiti. Sikapin nyo ngumiti. Sa Sunday, exercise natin to ha. Pagpasok nyo sa church, nakangiti kayo. Lapitan nyo ang isa o dalawa, tatlong kapatid, kamayan nyo sila. Exercise. Gawin natin ito sa church. Sabihin na natin, sige, nagpe-pretend ka na ikaw ay malakas. Sabihin na natin, nagpe-pretend ka na ikaw ay masaya. Sabihin mo na ikaw ay nagpe-pretend na maraming pera. Di ba? Sabihin mo na ikaw ay nagpe-pretend na rich. Okay niya. So, pag pumasok sa loob ng church, sikapin natin tayo ay maging daluyan ng pagpapala sa mga kapatid natin. Ito yung nais na. So church, huwag kayong magigilty na tayo ay hindi perfecto. Ang nais lang ng Panginoon, yung ng repentance, confession, humility, and then returning to God. Huwag kayong mag-alala. Walang perfectong church. Okay, mag-alala. Kung sabi nga na, di ba, lagi natin narinig, kung meron mang perfectong church o simbahan, at pumunta kayo, hindi na po perfecto ang church. Why? Ayun, di ba? Andun ka na eh. Kaya wala pong perfectong church. No, nabiruan namin ng asawa ko. Alam ko merong perfecto. Yung tao ng pilido, perfecto. Perfecto. So, yung sabihin, cheer up. Church, pupunta tayo sa church para makipag-fellowship, para magbigay ng papuri sa Panginoon kahit anong kalalagayan natin. Amen po ba? Amen. Amen. Mag-invite tayo para ma-experience nila to. Yung God's love. Para ma-experience nila to. Alam mo, meron Diyos na mapagpatawad. Walang question pag lumapit ka sa Panginoon kahit ano ka pa. Diba? Ma-experience nila to. Ano naman kasi, para naman tayo makasarili niyan eh, na tayo na lang ang nakakaalam ng pag-ibig ng Diyos. Mahirap mag-invite
ang sinasabi ko sa inyo, puro katotohanan na mahirap mag-invite pag meron kang dinadalang problema. Mahirap mag-invite pag meron kang problema na sinusolusyonan kasi ang mind natin nakapokus doon. Pero kailangan talaga magpapatuloy tayo. Patuloy tayo. Ang Diyos natin ay wala doon sa libingan ng patay. Ang Diyos natin ay buhay. So March, the month of, ano na ba ito? Pagningiling, mahal na araw na naman. Okay. So, ito po ay magandang pagkakataon na ibahagi natin sa tao. Ano yung kahulugan ng ginawa ng Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay nasa prodigal son, but kung tayo ay lalapit sa Panginoon na mayroon laging pagiging ng tawan, pagsisisi, yung humility, at lagi tayong kukonek sa Diyos. Sabi nga, tatakbo tayo hanggang sa parating tayo doon sa finish line na matagumpay. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, doon po sa nabasa namin na the prodigal son, nakita po namin ang tatay ay walang anumang panunumbat, walang anumang question sa kanyang anak na lumapit. Ang kanyang puso, ang kanyang pag-ibig ay dalisay, dakila, dahil ito po ang aming Diyos na aming malalapitan anytime, Panginoon. In one snap, pwede kami lumapit dahil ang Diyos namin ay lagi namin kasama. Turuan niyo lamang po, Panginoon, kami na magkaroon kami ng laging pagpapakumbaba. Yun pong paghingi ng tawad sa inyo sa aming po mga pagkakasala. Panginoon, kami po ay totoo na mahina. Inaamin po namin sa aming sarili, kami ay walang magagawa kung kami ay wala sa inyo. Ito po yung totoo, Panginoon. Kahit marami kaming pera, kahit kami ay malakas, wala pa rin kaming kabuluhan sa inyong paningin kung kami ay hindi nakakonekta sa inyo. Nais po namin, Panginoon, katulad ng ubasan, na kami ay mamumunga dahil kami ay nakakonekta sa aming Panginoon. Lord, inihingi po namin ang laging pag-alalay po ninyo sa amin. Turuan niyo kami na laging umasa sa aming Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ngunit paano namin magagawa ito, Panginoon, kung kami ay napanghihinaan ng loob? Gusto namin magpagamit sa inyo, Panginoon. Ngunit paano namin gagawin ito, Panginoon, kung kami walang tapang na nagmumula sa inyo? Panginoon, ang iglesia dito, dalangin ko po, magningning sa lugar na ito, Panginoon. Makilala po kami sa lugar na ito ng mga Kristiyanong matatag, Panginoon, nagtatagumpay. Alam po namin, magtatagumpay kami kung kami ay laging nagpapakumbaba sa inyo. Laging sa inyo umaasa. Thank you po, Lord. The love of Jesus. Napakasarap tanggapin. Ang pag-ibig ng aming Panginoon ay dakila sa lahat. Walang katumbas na anumang salita ang inyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po kami ay napabilang sa inyong pamilya. Salamat, Panginoon, kami ay naandito sa lugar na ito sapagkat kami ay kabilang sa mga anak ng aming Panginoon. Thank you po, Lord. Tulungan niyo kami na itong salita ninyo ay dalhin namin sa loob ng isang linggo upang pagbalik namin sa Sunday, kami ay may taglay na
kasiglahan espiritual muli. At kami ay inyong palalakasin. Marami pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo po ay makakapo. Sa pagkakataon po ito ay handa po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Tinatawagan ko po si Sophie at si Danica sa pagpasa ng basket at si Ate Arlene sa offering prayer. Baguhin natin Rosie. Yung usher natin, paupuin muna natin. Pumuna kayo. Thank you po sa inyo. Baguhin muna natin. Play natin yung song. After sa kalagitnaan, tayo po tayong lahat. Tayo po ang magbigay ng offering sa basket. Okay po ba? Ngayon lang. Kapit po tayo ang mag-offer. Mahal naming Ama sa Langit, maraming salamat po sa araw na to. At maraming salamat po sa lahat po ng pagpapalang ibigay niyo sa amin sa araw-araw. Kaya po, Panginoon ko, nalulugod po kami at alam kong nalulugod po kayo sa mga lahat ng pagpapalang inaahin po namin sa inyo. Ito po ay galing sa iyo, marapat lang namin pong ibalik sa inyo ang lahat at ibahagi. Kaya Lord, ako po ay humihiling at nananalangin sa inyo na pagpalain niyo ang bawat isa po sa amin, ang mga may negosyo, may mga hanap buhay at wala po, Lord, ay pagpalain at hipuin niyo po kami lahat na kami po ay makapaghandog sa inyo sa araw ng panambahan. Kaya Lord, sa iyo ang papuri at pagsamba. Sa mataas na pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Isang bahagi po ng ating pananampahan ay ang announcement. Ang magawain po ng ating iglesia tuwing Sunday ay ating worship service 9:30 to 10:45. Kasunod po nito ay ang ating cell group ng men's, women's at mga kabataan. Meron po tayong mga Bible studies na ongoing sa bahay ni Nanay Lenny every Wednesday and Fridays. At sa Orculio Family po every other Sundays. At ang sayot naman po is every Saturday 2 p.m. Meron po tayong mabubuksan ng mga bagong Bible study sa bahay nila Ate Ami tuwing Sunday. At sa youth naman, pag natapos kami ng lesson sa youth, mag-open po kami sa bahay nila Danica. Baka 2 weeks from now, mag-open po kami. So kung meron po kayong mga Bible studies na gustong i-open, pwede niyo pong i-approach si Pastor, si Ate Lilia at si Kuya Jeff para po malagyan natin ang schedule. Tapos isa pa po sa mga gawain natin is yung prayer meeting. So isang pagpapala po yung ating first time na face-to-face prayer meeting nun sa
ng Huwebes o ng Thursday, dumating po yung 12 disciples. Sana po sa susunod na Thursday, makasama po natin ang bawat isa sa gawain ito dahil ang pananalangin po ay talagang napakahalaga para sa gawain ng Panginoon. Ni-encourage po ang bawat isa na makasama po sa Thursday, 6 p.m. dito po sa ating simbahan. Ang buwan ng March po ay parang week of month para sa preparation ng Holy Week. So, meron po tayong mga candidate for baptism sa last Sunday ng March. So, pag last Sunday, dito po tayo magla-lunch. Pagkatapos po ng lunch natin ay meron tayong buong church general meeting. At pagkatapos po ng general meeting ay magkakaroon po tayo ng baptism. So ito pong last Sunday na ito ng March, ilaan na po natin yung mahabang oras na ito para sa mga gawain ng Panginoon. Once a month lang naman po ito, kaya inaasahan po na ang bawat isa ay nakikibahagi sa gawain ito. Tapos po, yung po mga ibabautismo, pwede nyo pong i-approach, sa Sunday, fourth Sunday na po sa Sunday, pagkatapos po ng ating pananambahan, ang lahat ng ibabautismo ay magkakaroon ng orientation. Orientation po. So, kung sino man po yung mga candidate for baptism, approach nyo po si Kuya Jeff para po sa after ng service natin is i-orient po sila para sa gawain ng bautismo. Yun lamang po ang ating mga announcement. Dalayan po natin na sa mga bakanting silya na ngayon ay walang naukaupo, lagi nating ipanalangin na ito ay maupuan. Nagdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Sikapin natin na makapamuhay ng nayon sa kalooban ng Panginoon. Magliwanag tayo sa ating mga paligid para makapag-akay pa po tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Birthday celebrant po. Bago natin makalimutan, si Ate Maria. Ate Maria. Yan, babatiin natin siya. Birthday po niya ng March 17. Ano bang date na ngayon? Today! Hindi namin nararamdaman yung ha. So, batiin natin siya mamaya ng happy birthday. At si Kuya Angel, tahimik yan. Pero magbe-birthday po siya sa March 31. Hindi natin siyang kakalimutan. Wala lang sa ating naka-post, pero mararamdaman natin ba yan, Kuya Angel, sa last Sunday? March 24. O si Kuya Carlo, March 24. No, hindi natin na ililista yung mga celebrant natin, pero wag natin silang kakalimutan batiin. Baka meron pa po na mga magse-celebrate dyan. Wala na. Okay, isa pa pala pong announcement. Doon po sa mga may hawak sa ating mga scholar, pwede po tayo mag-meeting, kaprasong meeting po pagkatapos ng service. Kasama po ang sponsor at saka yung ini-scholar natin. Mag-uusap po tayo after ng service. Yun lamang po at marami pong salamat. Inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay pinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat nga po sa mensahe na aming narinig. Tunay nga po, Lord, na kami ay mga alibughang anak. Subalit kung kami ay hihingi ng tawad, lalapit sa inyo. Gayon na lamang po ang pag-ibig ninyo sa amin. Kaya hindi nyo kami matatanggihan. Kaya dalangin ko, Lord, marami pa po mga alibughang anak sa paligid. Naniniwala kami, Lord, na kayo po ang dakilang misyonero. Nawa po, Lord, ihatid po ninyo sila dahil kami po ay walang kakayanan. Kayo po talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Upang sa dakong ito ay sama-sama po kaming
nagpupuri at nagpapasalamat. At hinihingi ko nga po, Lord, ang iyong basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Tili po tayo sa pagkakatayo. Let's sing the hymns of triple amen. Kapayapaan ng Panginoon at ang kanyang biyaya'y kami natunay sa ating paglayo sa pag-iwalay. Pag-ibig ni Kristo sa atin ay mahiglay. Kamayan po natin ang bawat isa bago tayo umuwi. Happy birthday po, Ate Maria! Nahilig ko na, pero gusto ko po magpakain para sa kanya. Day by day, for accepting day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. Glory to God, day by day. Let's be more honorable, be more proud, as Jesus showed us the way of life. Day by day, we go more forgiving, day by day, day by day. More accepting day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day. Into Jesus' name, day by day. Into Jesus' name. Jesus name, Jesus name, day by day by day, a little closer to my Lord, day by day, day by day, a little closer to my Lord, day by day, living in